Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ating himayin ang naging sona ng Pangulo. Kasama natin ngayong hapon dito sa PRTV Prime Studio, walang iba kundi si Attorney Barry Gutierrez, kilalang political analyst at dating mambabatas. Magandang gabi, Attorney Barry, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Ninya. Okay, so, in short, ano po ang masasabi ninyo dito sa sona ng Pangulo? Ito po ba ay damage control? O nakikita ninyo na may totoong sinasabi siyang legacy blueprint para sa huling 2 taon niya sa posisyon? Hindi naman siguro damage control. Pero ang dating sa akin, may pag-tick ng mga boxes. Kasi kung titingnan mo yung struktura ng speech niya, napaka-textbook eh. Siyempre, inuna na niya yung corruption. Kasi yun ang nasa utak ng lahat ng nanonood. Papasok pa lang tayo ng SONA, madami nagsasabi, ang hinihintay namin kung ano ang follow-up niya dun sa sinabi niya last year. At yun, in the first 5 minutes, Sinabi na niya. in-address na kagad yun. Were you satisfied? Oo, in the sense na sa tingin ko hindi madaling sabihin na ikaw ay sumusuporta na at aandar na ang gulong ng hustisya laban sa isang dati mong malapit na kaalyado at bukod dito, pinsan pa niya. Diba? So ako, hindi natin pwedeng i-underestimate yung value nun. Pero strangely enough, dahil inuna, at hindi na binalikan. Hindi na niya binalikan. Parang hindi yun ang naging emphasis nung speech. Kumbaga, front load, definitely hindi mo mamimiss yung punto. Para siguro tapos na. Hindi na ako... Pero parang iniwan niya kaagad at nag-move on sa Nag-move on iba. na siya. At may sinabi pa siyang ibabalik daw yung bilyong-bilyong pera or binalik naman daw sa kaban ng bayan, di ba? Parang accomplishment na or may nagawa rin naman daw siya doon sa corruption na scandal na yan. Sa tingin ko kasi yun ang pag-addreso sa mga ibang kritisismo na wala naman pinupuntahan itong mga investigasyon, itong mga pagkakaso dito sa flood control. So tingin ko importante dito sa zonang ito na ilatag niya yung punto na hindi lang namin sinimulan ito, hindi lang nagkaroon ng investigasyon na wala naman pinatunguhan, merong ilang bilyon na nabalik at mas mahalaga dito, nadala sa mga programang ABC. Tingin ko, yun yung... Kaya raw meron sila na ibigay na let's say ayuda or... edukasyon, yes, etc. pagkain, etc. So, that part na maganda nga. No? Pero sa mga sumunod na part ng kanyang speech, ano ang tumatak sa'yo? Siguro alam ko na. Ito ba yung systems loss? Well, yung kasi yung bago. Or systems. Tama, systems Yun yung bago. Yun yung bago. Pero kung titingnan mo yung buong framework ng speech, kaya nga sabi ko may pagka-textbook siya. Sa halos lahat ng survey na ginawa over the last 20 years, pag tinanong ang mga Pilipino, ano ang mga pinakamalaking issue na gusto niyong tutukan ng gobyerno? Ang top 3 lagi ay presyo, trabaho, kita. Diba? Masyadong mataas ang presyo, gusto namin ibaba ng gobyerno, gusto namin magkaroon ng mas maayos sa trabaho, gusto namin tumaas ang aming kita. Kung susuriin mo yung simula at hanggang dulo ng speech ni Pangulong BBM kanina, yun ang kanyang tinutukan. Yes. Nagsimula siya sa paglista ng mga ginawa ng kanyang administrasyon para huwag masyadong masaktan ang mga Pilipino sa epekto ng oil price hike ng mga nakaraang buwan. Pinag-usapan niya yung mga ginawa nila para mapadami yung trabaho. Kasama na dito yung mga on-the-job training, yung pag-improve ng TechVoc, at iba pa. Diba? At pati yung pag-invest in mga bagong mga areas of industry. And then yung sa kita, ganun din. Madami siyang mga diniscuss ng mga iba't ibang mga inisyatiba na yun ang tinututukan. So ako, merong effort talaga sa zona na ito na palabasin na ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa nakaraang 4 na taon at siguro patuloy hanggang sa last 2 years ng kanyang administrasyon ay tututukan itong mga issue na pinakamalapit sa bituka ng mga Pilipino. At yun, ramdam na ramdam yun. Even yung sinasabi mong systems laws, sa tingin ko, ito yung pinakabago sa kanyang sinabi. Kasi diretsyong hamon ito sa mga
power companies, di ba? Na mula ngayon, hindi na kayo makakasingil nitong systems loss na ito. Hindi na ninyo maipapasa sa mga consumer. At siyempre, madaming makakarinig nun na matutuwa. Directly nun ina-address yung issue ng kabuhayan, mataas na presyo, at yung pang-araw-araw na mga pinag-iisipan at pinoproblema ng mga kababayan natin. Kasi dun sa systems loss niya na in-echo niya yung nararamdaman ng taong bayan na bakit ganito ang bill ko, ganyan. Tapos sasabihin sa'yo, kasi dahil po sa systems loss, lahat tayo, ano yun? Ako din, Diba? matagal Saan ang na galing? yun. Bakit Matagal kami? na madami nagtataka dyan. Diba? So ngayong tinukoy niya, pero binanggit din niya dito na kailangan magkaroon ng amendment sa IPIRA. So panawagan ito sa Kongreso na ipasa yung kailangang amendment para Maipatupad yan. So hindi mo yan maipapatupad kapag hindi na-amend yung EPIRA law. Oo, kasi sa kasalukuyan, inaalaw nung batas. Gaano katagal yun? Baka tapos na yung termino. Yun ang yun ang hamon dito. Baka iba na yung mga congressman pagdating. But, pumalakpak sila eh. Oo, so sana ay aksyonan nila yan. So gusto rin niyang ulit buksan yung usapin sa nuclear energy. Okay. Ano pong masasabi niyo dyan? Ligtas at handa ba ang legal at regulatory na system ng bansa para po dito? Sa katotohanan, tingin ko, yan yung pinaka-aspirational part ng kanyang speech. Kasi in 2 years, hindi ka na naman makakapagtayo ng isang functioning nuclear power plant. Pero tingin ko, senyalis yan na at least sa punto ng pagbago ng pulisiya o pag-aaral ng feasibility ng pagkakaroon ng nuclear plant, kikilos ang mga kinaukulang tanggapan ng pamahalaan. Pero yung makapagtatayo pa tayo, kung seryoso talaga siya dyan, dapat sinimulan niya noong 2022. Pero at this late stage, mukhang malabo niya. At naging klaro naman yun. Nilatag niya yung mga in the pipeline, yung mga malapit na mag-online na mga power plants. Karamihan, ang ginagamit na teknolohiya, hindi na nuclear, di ba? Solar, geothermal, Yes. hydrogen, yun yung bago. At iba pa. At susuportahan nga raw niya at Oo. sinusuportahan nila. Bilang panghuli na lang, Attorney Barry, very quickly, ano masasabi niyo dun sa ending ng kanyang speech where he called for unity at kumbaga ipinaramdam niya na kahit na anong mangyari yung pagmamahal sa Pilipinas, di ba? Parang ganun, nag-appeal siya sa ating mga Pilipino na mahalin ang ating bayan. Sa tingin ko, medyo clever yung part ng speech na yun. Kasi ang ginawa niyang tungtungan, yung recent na lumabas na nakaka-insultong pahayag, di ba? Galing sa China, na kinumpara ang mga Pilipino sa matching. Di ba? Yes. At madami talagang Pilipinong nagalit doon. So, tingin ko, nakita yung ginawa niya, kinuha niya yon, yung nararamdaman ng maraming Pilipinong yon, yung pagka-insulto, yung sama ng loob na bakit tayo minamaliit lang, at ginawa niyang parang rallying point. Di ba? Sinabi niya na hindi tayo ganito, tayo nagre-respeto, pero hindi rin tayo bibigay. So ako tingin ko, it was a particularly clever use ng isang recent na issue na madaming talagang bumulusok ang kanilang damdamin para maging rallying cry para nga sa pagkakaisa at pagkakahanap ng common ground para nga tindigan ang ating sariling bayan at ang ating sariling dignidad bilang mga Wala Pilipino. masyadong numbers no? Oo. It's really more about his messaging, Oo. his story. Hindi ako masyadong nakarinig ng numbers Na, Merong konti, pero hindi masyado Mas madami dito actually, napansin ko, bukod dun sa ilang pag-cite ng mga achievements, madami siyang mga planong diniscuss. At so ito na nga yung sinasabi mo na pagsiset ng standard at direksyon para doon sa last 2 years ng kanyang termino. alright. Maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi po. Magandang gabi, Ma'am Ninya. Thank you, sir. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.